Praise God. So, sige po. Ang ating pong tema na ating pong pag-aaralan ay tinatawag pong a call to demonstrate signs, wonders, and miracle. Para maunawaan po natin, ano ba ang signs na tinatawag? Ito ay mga tanda ng mga gawa. Ito ay mga gawa ng Diyos na gumagabay sa tao that guide man toward God. Wonders, kababalaghan, kamangha-mangha ay mga gawa ng Diyos that strike amazement with someone toward God. Miracles, milagro, himala, isang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan para sa isang banal na layunin sa pamamagitan ng hindi masayod ng tao. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga, yung tinatawag pong ways God manifested His power to us. Mga paraan ng Diyos ng pagpapakita ng Kanyang kapangyarihan. Sundan po natin kung mayroon po kayong mga Biblia, mainam po na tayo ay may mga sariling lipi upang sa gayon po ito po ay ating pong napag-aaralan. Sabi niya po dito sa Acts 12, verse 1 to 19, babasahin po natin, ng panahong ding iyon, amen. So sabi po rito, ng mga panahong iyon, sabi po dito sa verse 1, na mga panahong ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Verse 2, ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Verse 3, at nang makita niya itong ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay ng mga Hudyo. Sabi po rito, pagdakip kay Pedro ay siya ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Pasko. Verse 5, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin para sa kanya. So, ayan po, meron po tayong English dyan. Ito po ay Tagalog. Verse 6, nang gabing bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng 2 kawal. Nakagapos siya ng 2 taningkala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Verse 7, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid-piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Verse 8, magbihis ka't magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel, at ganun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Verse 9, lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga na ang nangyayaring iyon. Akala niya ay pangitain lamang yon. Verse 10, nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Noon natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natitiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Verse 12, nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Roda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Verse 14, nakilala niya ang tinig ni Pedro. Dahil sa tuwa ay tumakbo siyang papasok ng bahay nang hindi pa nabubuksan ang pinto. At sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Nahihibang ka ba? Sabi nila. Ngunit iginiit niyang naroon nga si Pedro, kaya't sinabi nila, anghel niya ayon. Verse 16, samantalang patuloy na kumakatok si Pedro, nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala.
Sila ay sinenyasan niyang tumahimik pagkatapos sinalaysay mula sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid. Sabi pa niya, pagkatapos umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Verse 18, kinaumagahan gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Verse 19, ipinahanap ni Herodes si Pedro at nang hindi matagpuan ay ipinasyat ang mga bantay ay ipinapatay. Pagkatapos umalis si Herodes at sa Judea pumunta sa Caesarea at nanatili roon. Purihin ang Panginoon sa kanya pong pagkabasa ng kanya pong salita. So, sabi po doon, ito ay pamamaraan ng Diyos sa atin pong kasalukuyan. Kung nagawa niya yung mga kababalaghan na yan at mga mahimalang bagay, kaya din niyang gawin sa ating pong kalagitnaan. Amen po ba? Ang mga naunang simbahan ay nasaksihan ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa mga mahimalang paraan. Number 1, sa Gawa Kabanata 2, talatang 41, 3,000 ang nagkamit kaligtasan. Marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral, ang tinanggap ang Panginoon, 5,000 ang naging bilang, mga lalaki pa lamang. Gawa, Kabanata 4, talatang 4. Ang unang simbahan ay markado ng hayag na presensya at kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay sumasa kanila, naghari sa lahat ng magkahalong takot at pitagan. Gawa, Kabanata 2, 43. Ang kapangyarihan at presensya ng Diyos ay nagbunga ng kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng simbahan. Gayon din po sa ating pong kinalulugaran ngayon sa panahon na to, sa ating pong panambahan. Bawat araw ay idinadagdag ng Panginoon sa kanila ang naliligtas. Gawa, Kabanata 3, 47. Ang isang malusog na pamayan ng Kristiyano ay umaakay sa mga tao, papalapit kay Kristo. Ang sigasig ng bawat isa sa atin sa pagsamba, pag-ibig sa kapatiran ay nakakahawa. Ang malusog, mapagmahal na kalipunan na mananampalataya ay lalago, darami, lalalim sa pagkakilala sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Amen po ba? Makikita po natin, English po lahat ito, pero pinagsikapan ko pong Tagalogin para po ito po ay ating maunawa ang maigi. Sabi po, sa kapanahunan, tayo naman ngayon, ito yung mga ginawa ng mga unang iglesia. So tayo naman ngayon, laman ng ating panambahan. What are you doing to make local church the kind of place that will attract others to Christ? Bilang isang Kristiyano, ano ba ang iyong buhay o pamumuhay araw-araw? Ito ba ay umaakit ng ibang tao palapit kay Kristo? Dapat ang sagot natin ay oo. Dahil po tayo ay mga anak na ng Diyos. Kung titingnan po natin, ang naunang mananampalataya ay sinasusuklaman ng mga Hudyo. Di nila ikinasisiya na si Jesus ay Misayas, pinatay ng mga Hudyo at muling nabuhay mula sa mga patay. Hanggang ngayon ay buhay na buhay sa ating lahat. Totoo po ba? Amen. Kaya't si Pablo patuloy na ipinangangaral ang Ebanghelyo ni Kristo sa bulwagan. Mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bakit? Dahil walang gumagamit ng bulwagan sa ganung oras. At sa ganitong oras, marami ang hindi nagtatrabaho. Sila ay pumupunta upang makinig ng pangangaral ni Pablo. Gawa, Kabanata 11, talatang 9. Maging sa 23, verse 24 and 22. Ikaw, sabi ng ating pong Panginoon, ikaw, ano at saan mo dinadala at pinapupuno ang bakante mong oras? Ano ang pinipili mong marinig? At sino ang pinipili mong magpuno sa'yo? Sabi dito, tiyakin mo lang ang kapunuan mo'y daang landasin patungo kay Kristo na di magsisimulang mawasak ang iyong buhay. So sabi po doon,
tiyakin mo lang na iyong landasing dinadaan at tinatahak, iyan ay patungo sa ating pong Panginoon na hindi magwawasak ng iyo pong buhay. Kaya pili din po tayo ng magpapapuno. Kung may bakante kang oras, dalin mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Minimal ang paglago mong matututunan sa telebisyon, subalit sa salita ng Diyos. Napakalaking partisyon o bahagi ng iyong buhay ang paglago nito. At ikaw ay lalalim, tatapang ka na harapin ang kinabukasan. Bakit? Nakikilala mo ng gusto ang ating pong Panginoon. Amen po? Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kung minsan, gaya ng kaso ni Stephen, pinapatay nga siya. Nangako si Kristo sa kanyang mga tagasunod na ang pamumuhay para sa kanya ay hindi madali. Totoo po ba? Kapupuutan dahil kay Jesus. Ito ay totoo pa rin hanggang ngayon. Kung buong tapang nating isinasabuhay ang ating pananampalataya, ang liwanag ng ating buhay ay maglalantad sa pagkamakasalanan ng iba. Ang mga salita ng katotohanan ay tatagos sa kanilang puso. Kaya ang simbahan ay patuloy na lumalago at umuunlad. Gawa, Kabanata 6, talatang 8, maging Kabanata 7, at talatang 6 na po. Ngayon sa sipi ng ating pong pagbubulay-bulayan, si Herodes na mas ginusto ang pabor ng Hudyo, dinakip at pinapatay si Santiago na kapatid ni Juan. Nang makita niyang kinalulugot ito ng mga Hudyo, dinakip din niya si Pedro at balak din niya itong patayin. Si Pedro sa lugar ng bilangguan, sa kanyang karanasan, kanyang napag-alaman ang ilang kamanghamanghang paraan ng Diyos at binibigyan ang kanyang mga lingkod ng malaking tagumpay. Gaya ni Pedro, nakakulong ng walang kasalanan, namumuhay ng tama, lumalakad kasama ang Diyos, gumagawa ng pinakamahusay sa abot ng kanyang makakaya, nangangaral patungkol kay Jesus, ginagalang ang Diyos, pero nagkaroon pa rin siya ng problema. Hindi natin kayang limiin na nang tayo ay na-born again, exempted na tayo sa problema. Hindi po yun totoo. Hindi po tayo exempted, kagaya na nga nung exhortation kanina ni Aldrin. Hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Kasama po yan sa ating pong buhay Kristiyano. Kaya ayaw mo't sa gusto, tanggapin mo yan dahil iyan, dyan mo mapapatunayan ang pagsama at kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa iyong buhay. Amen po? Madalas, hindi minsan, habang malapit ang sarili kay Jesus, habang adik na adik ka sa salita ng Diyos, siya namang dikit ng dikit ang mga pagsubok, kagaya kay Job, sa Job chapter 1 verse 2, kagaya kay David, si Pablo, si Elias, at maging si Jesus ay markado ng mga pagsubok. Problem is real. Totoo po, ano? So, sumagi na ba sa isip mo, paano kaya kung si Jesus ay sumuko sa mga pagsubok na nung siya ay nagkatawang tao? May aasahan pa kaya tayong higit na kagalingan? Nung siya ay binugbog, siya ay hinampas, siya ay naging mahirap para sa atin. May aasahan pa kaya tayong ginhawa kung si Jesus mismo ay bumigay at sumuko? Siguro ako napag-isipan ko, di ba may awit, nasan kaya tayo kung si Jesus ay wala sa ating buhay? Siguro ang buhay natin, patapon, palasak, nandun tayo sa kanal ng kasalanan, nasa baku-bako, nakabaon sa sugal, nakabaon sa bisyo, na hindi makaahon-ahon. Subalit may isang Diyos na sa atin po ay nagsakripisyo. Kaya sa kanyang kamatayan, mayroon tayong aasahang kagalingan sa lahat ng sakit at sakit karamdaman. Amen po? Praise the Lord. Malinaw sa banal na kasulatan, ang bawat ipinanganak sa mundong ito ay makakaranas ng mga problema at pagsubok. Job chapter 5 verse 7 and 14 verse 1. Ang buhay ay maiksi lamang. Totoo po ba? Sakbibi ng hirap at dusa. Nasabi ni Job that life is not fair. Parang hindi patas daw ang buhay.
Pero ito ang maganda at mabuting balita para sa ating lahat. Are you excited na malaman? Ito po ang sabi ng Panginoon, God's solution to believers who live an unfair world is guarantee life with Him forever. Amen? Yan po yung pangako ng Panginoon sa Kanya pong mga anak. No matter how unfair your present world seems, ang Diyos sa ating kalagitnaan na sinasamba ay nag-aalok ng pag-asa na makasama kaniya magpakailanman. Ang tanong, tinanggap mo ba ang alok ni Jesus sa iyong buhay? Na gusto kanyang makasama sa buhay na walang hanggan? Kayo lamang po ang makakasagot niyan. So kung titingnan po natin sa John 16, verse 33 and 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ang sabi po dito, ang paalala po ng ating pong Panginoong Jesus, lakasan mo ang iyong loob that the ultimate victory has already been won. Angkinin mo ang kapayapaan ni Kristo sa pinakamaligalig na panahon ng buhay mo. Amen? Sabi doon, angkinin mo ang kapayapaan ni Kristo sa panahon na pinakamaligalig ng buhay mo. Huwag kang bibigay. Magpatuloy ka lang sa pamumuhay na alam mong tama at totoo. Natuklasan ito ni Pedro sa loob ng bilangguan. Naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kamanghamanghang paraan. Pagmasdan natin at tunghayan ang kanyang karanasan ngayon at sa kung papaano ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan nang si Pedro ay nasa bilangguan. Maaaring sa ating kalagitnaan, may nakakulong sa isang aspeto ng kanyang buhay. Announcement po, ang Diyos po na iyong kinilala ay Diyos din na magpapalaya sa iyo. Sa bilangguang gustong-gusto mong makalaya, ngunit hindi mo maisagawa. Paalala po sa atin po ng ating pong Panginoon. May kita po natin in verse 6 ng Galatians chapter 12, ang sabi po rito, nang gabing bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay sa harap ng pinto ng bilangguan. Ang una po nating tatalakayin at pag-uusapan, number 1, God manifests His power in His presence. So, sa Kanya pong in His peace, ibig sabihin sa Kanya pong kapayapaan. Letter A, Peter is scheduled to be tried and executed the very next morning. And what is he doing? Is there praying for deliverance? Hindi siya nagpapapalahaw sa pananalangin upang makalaya. Marahil yung iba, pag nalaman mong bukas, huling buhay mo na, 24 hours ka na lang meron. Tiyak, lahat ng klaseng dasal, dadasalin mo. Kung yayamanin pa, baka busy na sa sa paggawa ng last will and testament. O kaya naman, ay nagpapapalahaw ka sa pagmamakaawa upang makalaya. Si Peter, kakaiba. Ano ang ginagawa niya? Natutulog siya sa kanyang selda, parang isang sanggol. Kung sa panahon ngayon at ikaw ay si Peter, kinabukasan papatayin ka na. Makakatulog ka pa kaya? Palagay po natin, hindi na tayo makakatulog, ano? Kasi bukas, alam mo, papatayin ka na. Ako po ay nakapanood ng diyan sa Muntinlupa na bibitayin. Tinanong siya kung ano yung gusto niyang pagkain. Sabi niya, nilagang baka. Mamayang alauna, tutusukan na siya at mamamatay. Nahigop lang niya yung sabaw. Tinanaw lang niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Nung inupo siya sa silya elektrika, wala na. So may kita po natin, si Pedro kakaiba. Kung tayo ay nasa sitwasyon ni Pedro, baka tayo ay nanginginig, natatakot, nagpapalahaw, pero si Pedro kakaiba, natutulog siya. Bakit po? Dahil ang sabi sa kanya ng Panginoon, He slept through the angel coming in the light shining around him. Kinalabit siya ng anghel para magising kahit nakakadena sa dalawang kawal, mahimbing at masarap ang pagkakatulog.
para lang sabi sa Proverbs chapter 3, verse 24. Sa oras po ng kagulumihanan, mayroong kapayapaan at kapahingahan sa piling ng ating pong Panginoon. Amen po? Palakpakan po natin ang Diyos. Binigyan ng Diyos ng kapayapaan si Pedro. Peace that passeth understanding. Sa ilang beses na pagkakakulong ni Pedro, ang pagsunod sa Diyos ay kadalasang nagbubunga ng pagdurusa. Kinikilala din nilang ang pag-uusig para kay Kristo ay mas malalim na uri ng pagpapala. Mga Gawa, Kabanata 5, talatang 11. Announcement po muli sa ating pong lahat. Ikaw ay laligtas o iniligtas mula sa pinakamasamang kulungan o bilangguan sa lahat ng kasalanan at impyerno. Kaya kang iligtas ng Diyos sa isang makasalanang bilangguan na kinakukulungan mo ngayon. Ano mang kulungan yan, sisiyan sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Letter B. Kaya lang nakakalungkot makita at mabalitaan, nakakaunti ang mga anak ng Diyos na nakakarating sa lugar ng tagumpay. Ang iba ay talunan pa rin. Madalas, maliliit na bagay na dumarating sa buhay, nagdudulot ng pagkataranta, ngarag, takot, gulat at pag-aalala. May nais ang Diyos sa ating pong lahat. Nais niyang ikaw at ako ay bigyan ng kanyang kapayapaan. Ang gawain ng Banal na Santong Espiritu sa ating buhay ay malalim at pangmatagalang kapayapaan. Kung ang iyong buhay ay puno ng stress, ngarag ka sa buhay, hayaan ng Banal na Santong Espiritu na punan ka ng kanyang kapayapaan. Amen? Praise the Lord. Sa John chapter 14 verse 27, sabi po ng Panginoon, gusto mo ba ng ganitong uri ng kapayapaan? Sabi po ng ating Panginoon. Of course, sa atin, pag tayo po ay tinanong, gusto po natin yung ganong klaseng kapayapaan. Ulitin po yung tanong, gusto mo ba ng kapayapaan sa iyong puso ngayon? Taas po ang kamay ng gusto ng kapayapaan. Praise the Lord. Lahat po tayo, no? Letter C. Ang marka ng kapayapaang iyan ay pinakita ng Diyos sa tatlong Hebreo. Sa Daniel chapter 3 verse 16, kay Shadrach, Meshach, Abednego, kay Daniel, kay Job. Ikaw, meron ka rin bang ganitong kapayapaan? Gusto mo bang magkaroon? Kung wala, hihingi tayo sa ating Panginoon. Ang tanong ko po, gusto niyo po ba uli ng kapayapaan sa inyong puso? Amen. So, ako po, meron po akong experience sa kapayapaan na yan. During that pandemic, di po ba, pag pandemic, tuwan-tuwa ako noon kasi sarado lahat. Tapos, walang babayarang kang pwesto, wala kang babayarang kuryente, hindi ka sisingilin. Pagkatapos naman pala noon, patong-patong, ang laki ng kuryente, tapos ang daming bayarin. Pero nakakatuwa po, ang Diyos po ay maagap sa Kanya pong mga salita. Sana po, dawa po, ay mayroong kayo ring kapayapaan na salita na nagmumula sa Panginoon. Sa panahon po ng pandemya, binigay po sa akin ito ng Panginoon. Ito po ang sabi niya sa akin, sa kanyang salita. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Sa Isaiah 54 verse 10. Matamis na matamis po ito hanggang ngayon sa akin. At ito pa ang karugtong na love ko talaga. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa'yo. Di po ba napakasarap marinig na ang Diyos ang nangako sa'yo na hindi niya aalisin ang kapayapaang kanyang ipinangako. Kayo po ang buhay ng bawat isa. Napakalawak po ng Biblia at napakarami pong tayong pangako at kapayapaan na matutuklasan. Sipagan nyo lamang pong buklatin yan at pagbulay-bulayan. Sigurado po tatalino kayo. Gaganda pa kayo, gogwapo kayo, yayaman ka pa rin, pagpapalain ka pa rin. Higit sa lahat, patatalinuhin tayo ng Panginoon. Siya lang ang pwedeng magbigay nun.
Hindi natin to kaya kahit saan tayo pumasok na eskwelahan. Walang makapagtuturo sa atin ng mga ganitong ating pinag-aaralan. Dahil the great teacher, walang iba kundi ang Holy Spirit. Palakpakan po natin ang Holy Spirit. Praise the Lord. Number 2, verse 7, letter A. God manifested His power in His presence, ang kapangyarihan sa Kanyang presensya. Sa verse 7 po, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid-piitan. Sabi po dito, nagpadala ang Diyos ng anghel upang iligtas si Pedro. Ang mga rehas, kandado, mga bantay na armado, pader na matataas, wala yan sa Panginoon. Hindi hadlang yan sa Panginoon. Ginagawa niya ang gusto niyang gawin. Sinadya niyang lumapit kay Pedro upang siya'y palayain at walang makapipigil sa Diyos sa gusto niyang gawin. Anong rehas, kandado, bantay, pader ang kinabibilangguan mo ngayon? Lahat yan, walang hadlang sa Panginoon. Ano man yan, kaya kang palayain ng Panginoon ngayon. Ngayon, hindi bukas. Amen po? Hallelujah. Letter B, kapag ang iyong sarili ay nasumpungan mong tila nakabilanggo, kawalan ng pag-asa, lubog sa utang, dagsa sa pagsubok, sang katutak na bayarin, paalala, hindi ka dapat matakot. Sinadya ng Diyos ang pangako niya sa Hebrews chapter 13 verse 5 na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, hindi ka nag-iisa. May Diyos kang kasama. Ang dapat mong gawin sa panahong gipit na gipit, hindi isang option kundi isang utos sa lahat ng tumatawag at lumalapit sa Panginoong Hesus. Lahat tayo ay tatanggap ng pagpapalang magagamit natin to help to fulfill the greatest commission. Habang sumusunod tayo sa Panginoon, naaaliw tayo sa kaalaman na laging kasama natin ang ating Panginoon. Matthew 28:18-20. Sabi nga ng awit, di ba? Kasama ko ang Diyos, di ako matatakot. Di po ba? Pag kasama mo ang Diyos, hindi ka dapat matakot. Kapag ikaw ay natatakot, medyo delikado, hindi mo ba kasama ang Diyos? Pero ikaw ay anak ng Diyos, sigurado, kasama mo ang Diyos, ayaw mo man siyang kasama, sasamahan ka niya kasi yun ang sinabi niya at pinangako niya. Hallelujah! Praise God! So kailanman, sabi niya sa Psalms 37 verse 12, sabi niya sa iyo at sa akin, nasa iyo at sa akin ang banal na Espiritu at si Jesus mismo. Sa verse 37 ng 25 ng Psalms, kailan may di niya tayo pinabayaan ang ating mga anak bilang mga magulang. Nag-aalala ka ba sa kinabukasan ng iyong mga anak? Sa hanap buhay nila? Sa pag-aaral? Sa pang-tuition fee? Baon araw-araw at pagkain? Tirahan? Eskwelahang pinapasukan? Si Shadrach, Meshach at Abednego sa pugon na naroon ang Panginoon. Nauna na ang Diyos doon bago pa man sila ihulog doon. Si Daniel sa lion's den, nauna na roon ang Panginoon. Daniel chapter 6 verse 22. Si Pablo sa barko, sa maalong dagat, naroon na din si Jesus bago pa man mangyari yon. Gawa, Kabanata 27, talatang 23. Ano't ikaw na isang magulang, nag-aalala sa mga bagay-bagay sa buhay ng iyong mga anak, samantalang may sinabi ang Diyos sa Isaiah 54:9-13 na hindi niya sinisira o kinakalimutan ang isang tipan ng kapayapaan, isasauli ang kayamanan at personal na magtuturo sa iyong mga anak. Amen? Kaya kumalma ka lang. May Diyos na magtuturo sa iyong mga anak, sa ating mga anak, para sa kanilang kinabukasan. Marami pong salitaan Diyos. Masarap po itong papakin araw-araw. Kaya po, ang encouragement ko po sa bawat isa, sipagan nyo lang ang pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng ating pong Panginoon.
Letter C, kahit saan ka man dalhin ng landas ng iyong buhay, makakaasa kang hindi ka mag-iisa. Sasamahan tayo ng Diyos sa bawat pagsubok, sa bawat lakbayin, hindi niya tayo pababayaan. His miracle working ay sa iyo. Kung ikaw ay nakakaranas ng isang imposibleng sitwasyon, wala kang lakas o kakayahang ito ay harapin, ikaw ay naduduwag, sumusuko at talunan, baka nga di lang isang hamon sa buhay, sabay-sabay pang mga pagsubok ng karamdaman, relasyong pangpamilyang gusot-gusot, bad news sa mga messages, isang tuksong di mo kaakalaing iyong kakaharapin. Hindi mo kailangang panghinaan ng loob o mapagod. Alam ng Diyos na kakailanganin mo siya nang ikaw ay nilikha niya. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Amen po ba? Bago pa man mangyari ang mga sitwasyon sa ating pong buhay, alam na po ng Panginoon na kakailanganin natin siya isang araw. Napakabait ng Panginoon sa ating pong buhay. Sabi nga doon sa awit, what have a faithful God we have. Napakabuti ng ating pong Panginoon. So number 3, verse 7, letter B hanggang 11. God manifests His power in His provision. Hindi na po natin ito babasahin. So ang Diyos ay, letter A, ang Diyos ay kumilos sa supernatural na kapangyarihan upang iligtas ang kanyang lingkod sa bilangguan. Ang mga tanikala ay natanggal, ang mga pinto ay bumukas bumukas ng mag-isa at si Pedro ay niligtas sa bilangguan. Letter B, gagamitin ng Diyos ang anumang paraan upang pangalagaan ka sa lahat ng panahon ng iyong pagkakakulong ng iyong buhay. Anong kailangan mo ngayon sa Panginoon? Pagpapagaling ba? Pinansyal na katagumpayan ba? Himala ba sa relasyon ninyong mag-asawa? Kailangan mong malaman, kayang ilipat ng Panginoon ang langit at ang lupa kung kailangan upang matugunan ang mga pangangailangan mo sa buhay. Sabi nga ng Lord, kung kailangang ilipat ng Diyos ang lupa at ang langit, gagawin niya para lang matugunan ang iyong pangangailangan. Aprobado naman po ito dahil yung kanyang nag-iisang anak, ibinigay niya nga sa atin. How much more yung ating pangangailangan? Napakaliit ng ating pong pananampalataya. Napakalaki ng ating Diyos na dapat nating pagtiwalaan. Amen po ba? Totoong ang buhay ay hindi laging masarap. Pero sa piling ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang salita, masarap ding mabuhay. Amen? Biruin niyo po, naalala ko si Pedro, biro mo, nakakulong ka, bukas papatayin ka na, makakatulog ka pa kaya? Si Pedro, nakagapos 2 tanikala, 2 pa yung bantay, pero mahimbing ang tulog niya. Bakit? Pinapayapa ng Diyos ang kanya pong puso. Gayon din sa ating pong mga buhay. Kung ikaw ay may problemang kinakaharap, huwag kang mag-alala. May Diyos na sa iyo ay nakatunghay, nag-aabang lamang, nalapitan mo siya upang ikaw ay palayain sa anumang kinakukulungan ng iyong buhay. Amen? Asahan mo rin ang iyong mga panalangin ay dinidinig niya. Isang araw, padadala niya ang kasagutan sa iyong mga problema at wala kang masasabi kundi pasalamatan siya. Amen? So, letter C, pagpapatunay na ang Diyos sa kanyang mga salita. Si Elijah at ang mga uwak, alam po naman natin yun, nung walang pagkain, pinadala ng Diyos ang uwak para pakainin si Elijah. Ang balo at ang kanyang pagkain at tangis, hindi po ito naubos. Ang 3 Hebreo sa apoy, ito po ay si Shadrach, Meshach, Abednego. May kita po natin, diyan po sa Daniel chapter 3. Si Daniel at ang leon, Daniel chapter 6. Ang mga anak ni Israel at dagat na pula, Exodus chapter 14. Ang mga mana, umuulan araw-araw, hindi nauubos, Exodus chapter 16. Ang tubig mula sa bato na hinampas ni Moises, sila ay nakainom. Ang mga sapatos at damit, 40 years, hindi nasisira. Imagine mo, isang klaseng sapatos lang tayo, 2 lang yung paa natin. Ang dami nating sapatos. Alam niyo po, one time, ako po ay natutuwa. Sumasakit yung paa ko. Hinihilot ko yung tuhod ko, pababa po ako ng hagdan dyan sa tiyato. Tapos sabi sa akin ng Lord, masdan mo ang paparating.
Paahon siya, ilang hagdan yung dinaanan niya. Nang makita ko siya walang paa, naku, ang bilis kong lumakad, nawala ang sakit ng paa ko. Sabi ko, buti na lang, hindi ako kumpleto ang paa ko. Bakit ako magdaramdam kung sumasakit? Mabuti at sumasakit ang paa ko, siya wala ng paa. Hindi pa yon. Nakita ko ngayon sa security entrance, abay nakamotor pa. May angkas pang isa. Paano siyang magbabalance pag siya'y tumumba? Sabi ko, ako nga na-outbalance, dalawa ang paa ko. Siya isa lang. Lalo ako sumipag lumakad hanggang doon sa airport. Embay-embay ang aking mga kamay. Yun lang pala ang paraan upang hindi ko damdamin ang sumasakit kong tuhod. At napakabilis ng pagpapagaling. Ano ang ginawa ko? Nireview ko siya. Bakit hindi ko patatalsikin? Na kung ikaw minsan nararamdaman mo nang may sumasakit sa'yo, huwag mo nang papetik-petikin. Patalsikin mo na yan sa pangalan ni Jesus. Mayroon ng sakit karamdaman sa iyong pamilya. Nakatunganga ka lang, wala kang ginagawa. Patalsikin mo na yan sa pangalan ni Jesus. Nakikita mo nang wala kang pambayad, dumadaing ka na, nananahimik ka pa, may magagawa ka, may kapangyarihang binigay sa iyo ang Diyos. Patalsikin mo yan sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Amen po ba? So ang Panginoon po ay napakabuti sa atin pong lahat. Kaya ang dapat po nating gawin, tayo ay magtiwala sa ating pong Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. So, number 4 po, God manifest His power in His purposes. Sa kanyang mga layunin. Ginamit ng Panginoon ang bilangguan ni Pedro upang turuan si Pedro at ang kanyang mga membro ng simbahan na magtiwala sa Diyos, ipinaubaya ang mga bagay sa kanyang mga kamay. Hindi na iligtas ng mga tao si Pedro sa kanilang kapangyarihan. Ang ginawa nila ay nanalangin abot sa kanilang makakaya. Sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin. Ngunit nang dumating ang sagot sa pintuan, ang pagkatok ni Pedro, hindi sila naniwala. Kapag nananalangin ka, maniwala kang magkakaroon ng sagot. Kapag dumating ang sagot, huwag kang magtaka, magpasalamat ka. Hallelujah! Amen po ba? Praise the Lord. So kung titingnan po natin sa buhay natin ngayon at sa ating mga pagharap sa samot-samot problema, pagsubok, sa bilangguan, hindi natin maunawaan kung minsan ang dahilan at layunin. Sa kabila ng lahat ng ating pong kinakaharap, kaya ng Panginoon na ikaw ay pagtagumpayin. Napakahalaga ng Romans chapter 8 verse 28. God works in all things. Maaangkin lamang ito ng mga umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. Romans chapter 8 verse 18, 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Ang ating mga kabagabagan ay di dapat nagpapababa ng ating pananampalataya o pagkasira. May layunin maging ang ating pagdurusa. Ang problema at limitasyon ng tao ay may kapakinabangan. Ito ay pagkakataon na maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na gumawa sa iyong buhay. Letter C, ikaw ba ay nagtatanong? Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mahihirap na bagay sa iyong buhay? May layunin ng Diyos sa bawat bilangguan na pinahihintulutan niyang ating nadadaanan. Maaaring ang layunin ay upang lumago at lumalim ka, upang makatulong sa iba, para maluwalhati ang Panginoon. Plano ng Diyos at layunin na makarating tayo sa lugar ng pagtitiwala sa lahat ng ating kinakaharap at pangangailangan. Paalala po sa atin, pagkatapos ng pangyayaring ito, si Pedro ay nagbigay ng kalwalhatian sa ating pong Panginoon. Si Herodes naman ay tumanggap ng papuri ng mga tao at nabigong bigyan ng kalwalhatian ng Diyos. Verse 21 and 23, God killed Herod, and when the threat was removed, the gospel spread faster than ever before. Maaaring iyon ang tanging layunin ng Diyos para sa bilangguan. Maaaring ginamit niya ang iyong karanasan na kinabibilangguan bilang isang paraan upang luwalhatiin ang kanyang pangalan at mailapit ang iba sa Panginoong Hesus. May katanungan po sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon, handa kang tanggapin.
Handa ka bang magpasakop sa kanyang layunin? Kahit hindi mo ito nauunawaan at naiintindihan ngayon? Sa ating pong pagtatapos, ikaw ba ay nasa isang uri ng bilangguan ngayon? Nasa lugar ka ba kung saan kailangan mong makita ang kalakihan ng kamay ng Diyos upang abutin ka, ipakita ang kanyang kapangyarihan sa iyo? Kung gayon, ang sabi po ng Panginoon, inaanyayahan ka ng Diyos, lumapit sa Kanya upang ipagkatiwala ang iyong pasanin sa Kanyang paanan at makamit mo ang tulong na matagal mo nang pinakaaasam sa iyong buhay. Tumayo po tayong lahat. Paalala po sa atin po ng Panginoon, ikaw ba ay may pangangailangan? The altar is open. Ang paanyaya po sa atin ng Panginoon. All you have to do is come in the presence of God. Malaya po tayong lumapit sa ating pong unahan. Ang Diyos po ay nagpapaanyaya sa ating pong kalagitnaan na ikaw, gusto niya sa iyo ang masaganang buhay. Gusto niya sa iyo na ikaw ay hindi nahihirapan. Gusto niya sa iyo, pagalingin ka sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Gusto niya sa iyo, iahong ka sa lahat ng iyong pagkakautang. Gusto niya sa iyo, palayain ka sa anumang umaalipin sa iyong bilangguan. Gusto niya sa iyo, ikaw ay makaahon sa buhay. The altar is open. Habang tayo po ay nakapikit, malaya po tayong lumapit sa ating pong unahan. Huwag po niyong pansinin ang inyo pong nasa kaliwa at kanan. Ang Diyos po ang nag-aanyaya sa ating kalagitnaan. His altar is open. All you have to do is come in the presence of God, in His presence of peace, in His provision, in His possession na patuloy niyang ipagkakaloob sa iyo. Yes, O God. Yes, O Jesus. Sa mga purposes ng Panginoon sa iyong buhay, wala kang dapat ikalungkot. Malaya po tayong lumapit sa ating pong unahan. Tayo po ay umawit sa ating pong Panginoon habang inaawit natin po ang awit na ito. Siya'y nabuhay sa kanyang harapan. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Siya ay nasa iyong kapaligiran. Hindi mo lang namamalayan. Siya ay nagmamahal sa iyo ng tunay. Nandyan siya. Niyayakap kanya. Kinakausap kanya. Pinapagaling kanya sa lahat ng iyong karamdaman. Hallelujah! Yes, O God! Shayaraba babakanda yayayayaraba. Hawak ko sa iyong kamay, mula sing pagkamulat hanggang sa paghimbing, awitan ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Tapat ang Diyos sa'yo na tumawag. Ika'y mabuti tapat ang Diyos sa'yo na pumili. Wagas ang pagmamahal niya sa'yo. Minamahal ka niya. Iniingat ang kanyang masugatan. Inibigyan ka niya ng kapayapaan. Pinalalaya ka sa lahat ng umaalipin sa'yo. Siya'y nagmamahal sa'yo ng tunay. Hindi nagpapabaya sa iyong mga kailangan. Inaalalayan ka niya at pinalalakas sa iyong kahinaan. Siya ang iyong gabay habang ikaw ay nabubuhay. Tapat siya sa iyo. Minamahal ka niya. Patuloy ka niyang pinagpapala. Pinapagaling. At patuloy na pinalalaya. For your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit.
I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Sabi ng Diyos sa'yo, hindi Kanya I bibiguin. love you, Sa ano mang Holy iyong hinihingi, Spirit. Kanya kang You're pakikinggan. captivating my soul. Sabi ng And Diyos sa'yo, every day ikaw I na Kanyang grow to pinakamamahal. love you more. Kalanmay hindi niya lilimutin ang mga Come, pangako Holy sa iyong Spirit. binitiwan. Come, Patuloy mong Holy namnamin Spirit, ang Kanyang mga fall salita on na me sa iyo ay now. binigay. Patuloy mong isaisip at sa puso at I ikapamuhay need your ang langdasin na sa iyo ay anointing, inilaan. your power. Ang Diyos ay mabuti at tapat sa iyo. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit Reaching for your heart. and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching Saan ka man naroroon sa iyong kinalulugaran, sambahin mo ang Diyos na sa iyo ay lumalang. Awitan mo siya at papurihan ng pinakamainam ng iyong tinig ng buong puso mo't pagmamahal. Ikaw ay Kanyang iniintay na siya'y sambahin mo, bigyan ng pinakamainam na tinig mo. Siya'y nagagalak at natutuwa sa pang-awit mong inilalaan para sa Kanya. Yes, O God. We ask for your anointing to come down. We ask for your anointing, Lord. We ask for your anointing to come down. Fill us with your power, Lord. And fill us with your power and give us strength for this hour. We ask for your anointing to come down. We ask for your anointing to come down. We ask for your anointing to come down and fill us with your power and give us strength for this hour. We ask
We ask for your anointing to come down. We ask for your anointing to come down. Fill us with your power, Lord, and fill us with your power, and give us strength for this hour. We ask for your anointing to come down. Lift up your hands to the Lord. Fill us with your power. Fill us, Lord, and fill us with your power, maaari mong itaas and ang iyong give kamay. us strength Patuloy mong sambahin at for pasalamatan this ang Diyos na iyong magnilikha, na nagbigay sa iyo ng buhay. Patuloy mo siyang purihin. Patuloy mong dakilain ang kanyang pangalan sa iyong Fill buhay. us with your Ang Diyos power. ay napakabuti, napakabait niya. Siya ay tapat sa buhay ng bawat isa. Fill us with your power, and give us strength for this hour. We ask for your anointing. Fill us, Lord, today. Fill us this morning, God. Fill us with your power, and fill us with your power. Raise up your hands, church, and give us strength. Every hand's lifted up. We ask, God, Lord, we ask. We ask for your anointing. Every hand's lifted up higher. Fill us with your power, and fill us with your power, and give us strength for this hour. We ask for your yes, Lord, to fill us, fill us, fill us, Lord, fill us, Lord, fill us, Lord, and fill us with your power, and give us strength for this hour. Yes, Lord, we ask for your anointing. Fill us, Lord. Come down. Fill us, Lord. Fill us, Lord, and fill us with your power, and give us strength for this hour. We ask for your anointing to come down. Fill us, Lord, and fill us with your power, and give us strength for this hour. We ask for your anointing to come. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Jesus is Lord. Hallelujah. Jesus, it's Lord. Taas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus. Jesus is Lord. 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 Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
Ama naming Diyos, patuloy po namin sa iyong itinataas ang aming pong mga kamay bilang pagpapasalamat at pagtugon mo sa lahat ng aming pong mga pangangailangan. Sa iyong mga pinalaya, sa iyong mga pagpapala, sa iyong mga pagpapagaling, sa iyong mga tugon sa aming mga dalangin, sa iyong mga pinagkaloob sa amin, marami pong salamat. Hindi mo binibigo ang sino mang lumalapit sa iyo. Hindi mo pinahihindian ang sino mang nangangailangan sa iyo. Hindi mo itinatago ang iyong mukha sa sino mang humahanap sa iyo. Ikaw ay nasumpungan ngayon ng iyong mga anak dito sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Ama, hindi namin kayang sukatin o sabihin man lamang ng aming pong mga bibig ang aming pong pasasalamat sa iyo. Sa abot ng aming pong makakaya, patuloy ka po naming pupurihin. Patuloy ka po naming sasambahin. Patuloy ka po naming pasasalamatan. Patuloy ka po naming paglilingkuran habang kami ay nabubuhay. Nang sa gayon, Ama, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian sa habang kami ay nabubuhay. Marami pong salamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan na ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Nararapat lamang po sa iyo ibalik namin ang lahat ng aming pong pagsamba, pasasalamat sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen and amen.